So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Sabi ni former spokesperson Harry Roque, hindi dapat tinotolerate ang corruption. Dapat daw po ay zero tolerance tayo dito sa usaping corruption. Abay, ako nga po guys ay nagtaka. Bakit ngayon lang po nagreklamo itong si former spokesperson Harry Roque? Nung nasa pwesto po siya, hindi po siya nagsasalita eh. Parang ang nangyari, bounce back statement po ang kanyang ginagawa. Nung nasa pwesto po siya, tahimik sa issue ng korupsyon. Ngayon po, na isa na po siyang civilian, doon pa lamang ho siya bumuboses. Grabe na, saan kaya nakakuha ng hugot ng kapal ng muka itong si former spokesperson Harry Roque? Anyway, panoodin muna natin guys ang video. And itatalakay natin kung naging zero tolerance nga ba sa corruption itong Duterte administration. So panoodin lang muna natin itong video ni Harry Roque. Dapat tayo talaga zero tolerance to corruption. At hindi matitigil ang korupsyon habang namimigay tayo ng suhol. Kinakailangan talaga pag merong nagpahiwatig na gusto nilang suhol, kapalit ang serbisyo ng gobyerno, magdemanda. Yan lang po ang solusyon. Yung red tape attorney, masusolusyonan ba yan kung i-digitalize na lahat ng mga pagproseso, less yung face-to-face? Well, yan po talaga isang pamamaraan para nga masunod yung sinasabi ni Gary Myrdal, tanggalin mo ang diskresyon. Tanggalin ang diskresyon. Nang sa ganon, pag meron kang listahan ng requirements, na comply requirements, dapat ibigay. So, pero ang katotohanan po niyan, kahit i-digitalize mo lahat yan, kung uupo pa rin yung corrupt na gobyerno na hindi pa rin pipirma kahit anong mangyari, kung hindi siya bibigyan ng lagay, wala pa rin mangyayari. Well, sinasabi nung Nobel Laureate awardee na si Gunnar Myrdal, ang pinagmumulan ng korupsyon ay yung diskresyon na ibinibigay ng gobyerno sa mga taong korap. Ang problema po, bagamat mababawasan ng diskresyon kung aalisin yung mga sagabal sa pagkukuha ng mga permit para ikaw makanegosyo, habang narariyan ng korupsyon, problema pa rin po yan. So yung anti-red tape law natin, pamamagitan para mabawasan yung diskresyon at mabawasan yung posibilidad ng korupsyon. Pero kung korap talaga yung mga tao dyan sa mga LGUs at iba't ibang ahensya ng gobyerno, magre-reklamo pa rin ang mga namumuhulang mga kumpanya. Okay. Nakakakilabot no yung binitawang salita ni former spokesperson Harry Roque na tila baga parang gusto niyang sabihin na ang linis-linis ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Anyway guys, pansensya na kung bakit ako humihikab ngayon kasi nga kagigising ko pa lang. Pero hindi naman po sayang ang panonood nyo dahil itatakald natin kung ano nga ba, kung zero tolerance ng corruption itong Duterte administration. Una, okay, bigyan natin ng isang bagsak guys, yung mga trending na corruption, mga anomalya nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, hindi mawawala dito guys, yung PhilHealth issue. Ano nga ba yung PhilHealth issue? Basahin natin. PhilHealth Mafia pocketed 15 billion. Nahin na natin guys yung PhilHealth na 15 billion issue na kung saan overpriced po ang mga binibentang equipment during pandemic sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. And according na din po ito sa pagsisiwalat ng isang whistleblower na si Toson Keith. Meron pa nga akong video guys panood natin sa inyo. Officials of the Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, have allegedly pocketed around 15 billion pesos from the agency. That's the claim of whistleblower attorney Thorson Keith at the start of the Senate probe on alleged corruption in PhilHealth. Board member Alejandro Cabading backed Keith's claims over an IT budget proposal supported by PhilHealth chief Ricardo Morales that allegedly contained questionable and overpriced items. On or about December 15, 2019, the IT sector submitted its original budget request for approval by the Board of Directors
in the amount of 2.1 billion. The proposal, however, had no specific details, so the board rejected it. They keep on submitting vague and scrambled data in an attempt to confuse the board. Management seems to be tolerating this fraudulent act. Keith also claims Morales instructed him to approach Presidential Anti-Corruption Commission official Greco Bellica to sort out the issue on PhilHealth's alleged overpriced COVID-19 test kits. Inayawan ko po ang utos at sinabi ko po kay Brigadier General Morales na ano na lang po ang tingin sa akin ni Commissioner Greco Bellica kapag pakikiusapan ko siyang hinggil sa kaso. Namula po si Brigadier General Ricardo Morales nung sinabi ko iyon. Senator Panfilo Lacson questions the release of funds for COVID to dialysis centers and maternity clinics, which amounted to more than 200 million pesos. We have the notion that the IRM is only for Okay, medyo mahaba yan guys. Stop na natin. Pero alam nyo naman no, na nagigets nyo naman yung punto ko. Na sinabi ni former spokesperson Harry Roque na dapat daw ho magkaroon tayo ng zero tolerance dito sa usaping corruption. O, zero tolerance daw. Zero tolerance naman pala. Abay, bakit? 'Di ba? Dawit kayo sa mga ganitong anomalya. Kasi parang sinasabi ni former spokesperson Harry Roque na ang linis-linis ng administrasyon ni former President Duterte. At saka hindi lang yan guys, meron pa akong i-spill. So, naano lang ako sa pagsasalita kasi 'di ba sinabi niya na dapat zero tolerance. Abay, bakit ka, bakit ngayon ka lang nagsalita? Nung panahon mo, 'di ba? Hindi ka nagsasalita. Bakit ngayon lang na ikaw ay civilian na? Unang bagsak pa lang yun guys ha. Ito pangalawa. Immigration Chinese corruption. Basahin natin yung balita. Philippines, about 3,000 Chinese expelled amid 830 million visa scam. Ano sabi ni Harry Roque? Zero tolerance corruption. Sabi ni Risa Ontiveros, earlier opposition Senator Risa Ontiveros revealed that in 2017, Duterte appointed official amassed as much as 40 billion pesos or 833 million in bribes, mostly from Chinese national who wanted seamless visa approval upon their arrival in the capital of Manila. Pangalawa yan guys ha. Ito yung pangatlo. DepEd issue. And alam ko na alam nyo naman din tong lahat no guys, yung House probe sought over billion worth of undelivered DepEd learning materials. So sa mga hindi po nakakaalam, humigit kumulang 3 billion po ang nasayang na pera noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. And up to this moment, may mga undelivered learning DepEd materials equipment. Paano ba yung pagsalita nun? Meron pong mga undelivered equipment learning materials po ang nasa Transpac up to this moment due to the unsettled payments. Na ngayon, na si Vice President Sara Duterte ang sumasalo na dapat sana, ginawa niya na ito ng paraan. Yung problema ng tatay niya na ipinasa sa kanya kaso wala inuna pa din yung ibang issue. Inuna pa yung pakikialam sa ICC, pakikialam sa SMNI, pagbati ng Happy New Year dito sa mga Chekwa, 'di ba? Yan po yung inuna ni Vice President Sara Duterte kaysa asikasuhin yung malaking problema kinakaharap ng Department of Education. Anyway, ano nga ulit yung sabi ni Harry Roque? Zero tolerance of corruption. Patawa naman tong si Harry Mau. Okay, pang ilan na tayo? Pang-apat. Nasaan na yung pang-apat? Ukol po ito sa issue ng corruption sa DOH. Sabi dito, the Commission on Audit COA has flagged almost all nooks and crannies of the Duterte bureaucracy with various deficiencies, most prominently in the Department of Health, DOH, management of 67.3 billion funds for pandemic response. This include irregularities in the procurement process involving procedural deficiencies and lack of proper documentation. Lack of proper documentation guys for planning result in unutilized, unobligated, and inefficient
utilization of funds and non-compliance with pertinent laws and established regulation. O, DOH corruption issue yan, guys. Ano nga ulit yung sabi ni former spokesperson Harry Roque? Dapat daw magkaroon ng zero tolerance ng corruption. Eh ano to, yung mga binabanggit ko. Pang-apat pa lang yan ha. Panglima dito, yung 15.5 billion ni Secretary Bongo ukol dito sa frigate issue. Nasaan na ba to? Yan guys, oh. I was dragged in the frigate controversy to destroy Duterte. Yan po yung kanyang pag-aamin. Actually, ang umamin po dito is yung undersecretary ni Senator Bongo. Kinonfirm niya na dawit po sa usaping frigate deal itong si Senator Christopher Bongo. Grabe, no? Panoodin nyo na lang guys itong exclusive interview. I mean, Undersecretary in Bongo's office confirms letter on frigate deal. Panoodin nyo na lang po yan guys. So, okay, pang-anim. Formally corruption. Ito yan, oh. Formally scandal personalities. Where are they now? O, ngayon, yung August 28, kinontent ulit sila. Nasaan na kaya sila guys? Pero nagkaroon po ng formally corruption during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap kasi guys kung isa-isahin pa natin na explain yan, pero ang pinapaliwanag ko dito is yung mga corruption na naganap di umano nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pang-pito dito is yung PSDBM corruption. O, sabi dito August 25, PSDBM breeding ground corruption irregularities found in various government agency. Yan po yung yung siniwalat ulit ni Senator Risa Ontiveros. Sa panahon din po yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pang-ilan na ba? Pang-walo. Pang-walo na. Issue dito sa corruption ng BOC na, inallowed po nila ang pagpasok ng shabu shipment. Nasaan na ba yun? Nawawala na dito. Shipment. Nawala nga. Pero ilalagay ko na lang dyan yung article, guys. Yung corruption about dito sa BOC na, pinayagan na pagpasok ng shabu shipment. So, pang-siyam, Pogo. Okay, the Pogo virus corruption and crime. So, meron din pong issue ng corruption ang Pogo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, pang-sampu, 125 million confidential funds ni Vice President Sara Duterte. O, kakapasok niya pa lang po bilang Office of the Vice President nito. I don't think nakasama to sa administrasyon ni Duterte. Pero, Duterte pa din to. So, Duterte pa din pinag-uusapan natin. So, pang-11, 11 is yung huling salin na inilabas ni former President Rodrigo Duterte is yung taong 2017 pa. Nung 2018, 19, 20, 21, 22, 23, and up to 2024, wala pa din po silang salin na inilalabas. So, basically, 7 years na po ang nakalipas ng simula ng huling siniwalat nila yung kanilang salin. Diba? So, ano nga ulit yung sabi ni former spokesperson Harry Roque? Zero tolerance daw ng corruption. Okay, zero tolerance. Ngayon, ipaliwanag mo, itong mga, nakita naming issue ninyo noong panahon ninyo. Diba? Pero nakakakilabot kasi itong binitawan na statement ni former spokesperson Harry Roque. Ako nga guys ay nagulat, diba? Na sinabi niya to na dapat zero tolerance corruption. Where in fact, na nung panahon nila, ang dami ding mga anomalya. Nagtaka nga ako bakit ngayon nagsalita. So ngayon, kinontent ko, nag-research ako ng siguro mga 30 minutes, simula ng pagkagising ko nung nakita ko tong video na to. Sabi ko, mahalagang malaman nyo to. Diba? Kasi parang sinasabihan nila ng ating gobyerno ngayon ay corrupt. Tapos ang presidency ni former President Duterte ay napakatahimik. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mia Mahalisha nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.